Breaking news mga kababayan ko. Senador Pampilo Lacson naninilikado bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito po ang nangyari mga kababayan. Parang sisibakin na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. At iminungkahi ng maraming mga kababayan natin, majority, na sibakin si Pampilo Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dahil nga po dito sa pagkakaaresto ni Saldico sa Czech Republic, the Prague, nangangamba po ang karamihan na mabaliwala ang pag-iimbestiga, mga kababayan ko. So, iminungkahi po na bumalik si Marcoleta, ang ating butihing Caro Dante Marcoleta, na alam natin na ito talaga ang nararapat na umupo dyan bilang chairman sa Senado para hulihin ang mga kawatan at magnanakaw. So dito mga kababayan, bago ko ipakita yung video na si Ping Lacson, tila galit na galit ito mga kababayan. Mayroon siyang pasabog. Ito po mga kababayan, babasahin ko lang po itong sinabi dito sa FB. Ito kasing kumakalat na balita. Breaking news. Petition 6 reinstatement of Rodante Marcoleta as Blue Ribbon Chair. Calls for removal of Pampilo Lacson. Nako po, naninilikado si Ping Lacson. Kasi mula nung umupo yan mga kababayan, wala na pong napuntahan ang pag-iimbestiga ng flood control. Lalong-lalo na po yung mga pinalabas ni Marcoleta na pasabog na mga ebidensya at mga witness, hinarang ni Ping Lacson. So ito po ang ikinababahala ng taong bayan, na si Lacson ay kailangan ng masibak, kailangan ng mapalitan. Manila, Philippines, lumalakas ang panawagan sa social media sa pamamagitan ng mga petisyon at online protest na ibalik si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, kasabay ng panukalang tanggalin si Senador Pampilo Lacson sa pwesto. Kita nyo mga kababayan ko, ito ay kasunod ng balitang planong ipatawag ng Senado ang dating kongresistang si Saldico na kamakailan ay naaresto sa Czech Republic upang magbigay linaw sa lumalalim na investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Lacson, hindi lamang siko ang iimbitahan sa pagdinig, kundi pati ang 18 Marines na individual na inilarawang ex-Marines na umano'y nagsilbing bodyguards at tagapaghatid ng mali-maletang pera sa iba't ibang personalidad at Master Sergeant Orly Gutesa na siyang nagsisilbing whistleblower at idinawit si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez sa malaking korupsyon na ito. Gayunman sa halip na suporta, umani ng batikos ang hakbang ni Lacson mula sa ilang netizen na nagsasabing maaring hindi lubos na mailahad nito ang buong katotohanan kung siya pa rin ang namumuno sa komite. Ilan sa kanila ang pag-aakusa ng umano'y bias at kakulangan sa matibay na resulta sa mga nagdaang pagdinig. Nako po, Lacson, delikado ka dito. If the government is really serious na managot ang mga totoong may sala, Lacson should be out of the Blue Ribbon. Wala siyang bayag, no names or kahit pa makinig sa totoong nangyari. Lagi niya kasing nililihis kapag papunta sa mga totoong mastermind ang ebidensya.
Kaya napagsasabihan siyang protektor ng mga magnanakaw. Totally agree. Sabi naman, paano makapag-tell all si Saldico kung siya pa rin ang chairman ng BRC? Hindi ba dapat tanggalin na siya dyan dahil after all the hearings, wala naman siyang naipakitang matinong committee report? Ni hanggang ngayon, 6 pa lang na pumirma sa mga senador, but originally 4. Parang pakikisama lang yung pirma ni Soto at Tulfo. Wag nyo na i-sugarcoat. Bias talaga yung si Lacson. Diyos mio Marimar. Matino kang Pilipino, alam mong alagad yan ni Romualdez at Marcos. Tignan nyo until now. Tignan nyo mga kababayan. So napakahaba nito. Grabe po ito. Talagang marami pong nagpetisyon na ipasibak si Senador Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon kasi nga mga kababayan, naiinip na ang taong bayan. So ngayon po mga kababayan ko, panoorin natin ang video ni Pampilo Lacson. Ano ang sinasabi niya? Kasi si Panelo mga kababayan, si Senior, binanatan itong si Lacson na tinawag na pusakal. Hindi man niya tuwirang pinangalanan yung mga pusakal, pero tinamaan si Ping Lacson. Ito po ang sabi. Mga kababayan, panoorin nyo po. Panoorin nyo ang interview. Parang galit na galit si Lacson dito. Panoorin po natin. Kahapon, we had Attorney Sal Panelo on the show, and he says he's confident only 4 members of Senate will vote for the Vice President's conviction. And I will quote you exactly what he said. Sabi niya, 4 na pusakal. yes, sa trial, maniwala kayo, 4 lang ang boboto ng conviction. Kasi yung mga pusakal na kontra kay VP Sara, si Ontiveros, si Pangilinan, si Lacson, si Soto, yung 4 na yon, definitely conviction yun. Can I have your response, please? Alam mo, much as I don't want to comment on a nonsensical comment or statement, pero dapat sagutin din bakit marunong pa siya sa amin? Ako, walang pwede magsalita on my behalf. I can speak for myself, except the evidence. Sinabi ko na yan we'll always be guided by the evidence. Wala pa tayo doon. Bakit pinangungunahan niya at tatawagin pa niya kaming pusakal? Ayan mga kababayan, sinasabi ni Chairman Blue Ribbon Committee Pampilo Lacson, we are guided by evidence. Ba't nila kami pinapangunahan? Mas magaling pa si Panelo sa amin? Yung 4 na pumirma, ba't magaling pa sa akin? Ba't magaling pa kay Tito Soto? Ba't magaling pa kay Erwin Tulfo? Ba't mas magaling pa kay Risa Ontiveros? Ba't niya kami tatawaging pusakal? We are guided by the evidence. Ba't nila kami papangunahan? Ito po ang rebat ni Lacson. Kaya dito mga kababayan, marami pong usap-usapan, mga petisyon na kailangang sibakin itong si Lacson kasi nga wala pong patutunguhan kahit na umuwi at naaresto si Saldico na isa sa mga star witness na makakapagbigay linaw sa mga tanong. Sino ang mastermind? Di ba tinuri magpinsan si Tambaloslo sa si Meme M? So dito, nangangamba ang marami mga kababayan na haharangin ni Ping Lacson. Ito po, kaya may mga petisyon. Ilagay muli, iluklok muli si Marcoleta. Kasi alam natin na walang sasantuhin ang ating kapatid na Karodante Marcoleta. Babanggain ang lahat. Padirman yan o kahoy yan, gibayan. Pero dito kay Lacson, marami pong katanungan. May silbi pa ba si Lacson dito?
nararapat pa bang manatili sa pwesto bilang chairman ng Blue Ribbon Committee? Or panahon na para ibalik si Marcoleta? Ayan po ang mga katanungan na malaki ng taong bayan. Kasi nangangamba sila kahit naresto na si Saldico, baka mapunta lang sa wala ang pinaghirapan nila, yung effort para mahuli si Saldico at mawalang saysay ng lahat ng ito. Kaya ibalik si Marcoleta. Yun ang sinasabi ng taong bayan at mga petitioner na isibakin na itong si Pinky. O ituloy pa natin. Kaya galit na galit siya kay Panelo eh. Ba't papangunahan ako ni Panelo? Ba't sasabihin niyang pusakal yung 4 na pumirma sa partial report na ito? Mas magaling ba si Panelo sa amin? We are guided by the evidence. Wala pang ebidensya kasi. Yari na naman dito. Ito po. Anong confrontation? Lalagay niya kami on the spot. Ba't mas marunong pa siya sa akin? Bakit mas marunong pa siya kay Risa? Ba't mas marunong pa siya kay Kiko? Ba't mas marunong pa siya kay SP? Bakit manghuhula pa siya? Kung sabihin ko siya yung pusakal na manghuhula. O, kita nyo mga kababayan, sinabihan si Panelo o kung ba't niya kami sasabihin ang pusakal, mas magaling pa kay Tito Soto? Magaling kay Kiko? Magaling kay Risa? Kung tawagin ko siyang pusakal na manghuhula, sino bang manghuhula dito? Di ba hinulaan ni Ping Lacson yung 18 Marines? Wala daw katotohanan na mga sinasabi na sinang-ayunan ni Erwin Tulfo na baka gaguhin lang ang Blue Ribbon Committee, gawing chismisan na wala namang resibo. Mga kababayan, kaya yung petisyon, umiinit ngayon na sibakin itong si Lacson. Kasi nga, maluluto ulit ang Blue Ribbon Committee. Kahit sabihin na ipapatawag ko si Saldico sa pagdinig. Meron nga siyang sinabi, baka hindi may ilahad ng totoo. May sinabi si Lacson dito mga kababayan, baka hindi mailahad ng totoo ni Saldico ang katotohanan. Isipin nyo, una pa lang, hinuhulahan na, nanghuhula na si Ping Lacson na hindi masasabi lahat ang katotohanan kay Saldico. Nako mga kababayan ko, may papakita natin, babasahin ko sa inyo para mas matibay yung ating mga ebidensya. The idea that... Maximum daw 6, sabi niya, maximum 6 senators. Pero usually... Baka daw nga umabot naman alam ng mo, 6. Bakit nababasa niya ba ang isipan ng bawat senador? Kami, nag-usap-usap na rin kami At least some of us, ano? Ang titingnan namin yung pasok ng ebidensya. Kung ebidensya, kasi kami, nasa microscope kami niyan ng publiko kasi definitely open sa publiko yung trial. As in the case of former CJ Corona, no? Nasa Microsoft kami, kaya babantayan kami dyan, whether or not may intention kami tumakbo pa o wala na. Magmamasdan kami, obserbahan kami, at kung malabo naman ang ebidensya at pagkukontik pa rin kami, mahihita namin doon? Yun ang iwanan naming legacy, dalawa ni Senate President Soto, na kami walang kakwenta-kwentang ebidensya, nag-convict kami. On the other hand, ang tiba na ebidensya, tapos pag-a-appoint kami. Saan naman kami lalagay niyan? Yan ba ipapamana namin sa mga anak namin, sa mga apo namin? May mga huwisyo naman kami. Huwag niya kami pangunahan. Kasi yun ang talagang complete nonsense. Yung sasabihin mong 4 yung sigurado magko-convict. Hindi lang sa pusakal. Ungas siya, ungas. O yan mga kababayan ko, tinawag ni Lacson na si Panelo ay ungas. Ayun, Lacson to Sal Panelo. Kung sabihin kong siya ang pusakal at ungas, nako po mga kababayan ko, nasa na, hindi ko makita yung sinabi ni Lacson dito Sinabi pa ni Lacson,
Senator Lacson, inirekomendang buksan ng Senado 3 times a week para sa impeachment hearing ni VP Sara. Pinaghahandaan niya ang impeachment, pero yung flood control issue investigation nawala na kasi sa kanyang isip, mga kababayan ko. Meron siyang sinabi dito, mga kababayan, na di ko kasi makita yun na itong si Saldico baka hindi niya mailahad ang katotohanan. Isipin nyo, una pa lang, pinapangunahan na hindi mailalahad ang katotohanan. Ano, manghuhula ka din? Sabihin mo pa si Panelo na ungas. Ayan, binabakbakan ka ni Marcoleta, pati sa Japan, hindi ka nakawala. Sinampal ka ng katotohanan. Kasi nga, sawang-sawa na nga ang taong bayan sa ginagawa mo. Na halatado, bistado na sinasasabihan kang protector. Si Gutesa, hinarang mo. Yung 18 Marines, hinarang mo din. Tapos itong si Madriaga, mag-isa lang yan. Yun yung pinaniwalaan nyo. Diba? Tuloy natin. Pero Ay, but para lang sa ating tigapakinig, ang ibig sabihin kayo ng pusakal, Thank you. hindi, galing yan sa sa salitang pusa Pusang sa kalye. Pusakal, ito nang galing yan. Hindi ko na tinanong. Usually, ang ibig sabihin yan, adik. Diba? Yun ang ibig sabihin yan. Pero marami No, akong pusakal pwedeng na isipin magnanakaw. kay Senator Ping Lacson, pero Pusakal hindi ko na siya sinungaling. maisip na adik. No? Yeah. But the idea that confident sila that she will win if the impeachment case goes to Yeah. a Senate trial, and that it's going to be a numbers game. That's what Attorney Sal Panelo said. Yeah. What do you think of that? Does it have any basis at all? Given that, let's be honest, medyo divided nga naman talaga ang Senado. Walang basis at all. Ano? Kasi alam mo, ang pinaka-saving grace ni Sal Panelo, yung anak niya, ang layo, yung anak niya, ang layo ng bagsak ng prutas do sa puno. Ibang aura ng anak. Ano? Ako, umaanga ako doon sa anak eh. Pero saan kumuha ng ganong ugali yung anak? Yung tatay niya, ang layo eh. Ayan, sinasabihan si Panelo, buti na lang hindi nagmana yung anak. Kasi yung anak ni Sal Panelo, senior, ibang-iba daw sa junior na Panelo, na magaling daw. Pero itong si Panelo senior, isang ungas. Naku po, mga kababae, matinding away po ito. Tuloy pa natin. Kasi naman Lacson kasi, nabibwisit na kami sa iyo eh. Nabibwisit na ang sambayanang Pilipino sa pinaggagawa mo. Halatado ka naman kasi na meron kang pinoprotektahan. Kaya na bibigwasan ka ni Marcoleta. Naku po, Lacson ko. Lacson ng kawatan. Yan ang sinasabi nila, mga kababayan ko. Kaya nababansag ang pusakal eh. Pusang askal eh. Wala sa ayos eh. Yan no. Lacson to Panelo. Tinawag na ungas. Naku po. I don't know. Tawa ng tawa, baka mamaya matrobol ka na naman. 18 to 20 daw yung Alam mo, 18 to 20 yung expected niya. Alam mo, sa kagaganyan niya, baka malaglag siya from the kisam eh. Sorry. Dati rin, Alam sigurado mo ba yung sila mga hindi nalalaglag aabot sa sa kisam eh? ICC. Kung ano yun? Yes, sir. Alam Ano ko yun? yun. Hindi ko alam. But, so Tanong nyo no, kay Ronald, kung ano yung minsan nalalagdag sa kisam eh. Galing sa kisam eh. Yung tuko, lalagdag sa kisame. Butiki, I don't know what tuko is. lizard, Hindi mo nang tuko. lizard, But gecko, anyways, It's a tuko, lizard, gecko. no? It's a lizard. Hindi ko sinasabi na kamukha ni Lizard. Paneros yung lizard. But the reason I keep coming back to this is, yes, so you don't think there's any basis? Kasi, when you look at how the Senate votes now, even case in point yung partial report niyo, Senator, they're mostly doing so along party lines, hindi ba? Ayan, mga kababayan ko. Ano bang sinabi ni Panelo dito? Ba't galit na galit itong si Lacson? Ito po mga kababayan, panoorin natin. Senator Lacson at Atty. Panelo nagsagutan. Ito po mga kababayan. Ito, ipakita lang natin bakit galit na galit si Lacson. Ayan, kaya pinipetition itong si Lacson. Kaya, walang nangyayari sa Blue Ribbon eh. Ito po mga kababayan ko.
Sa talagang matatapang Matapang talaga. na Oo. hindi uurong sa kung debate man yan or maghaharapan, sigurado kung maglalabanan yan, di ba? So, alam nyo, kanina, guest si Senator Ping Lacson doon sa Storycon? Storycon. Mamaya na yan. Sa Storycon. Oo. Guest siya, no? Sa dulo na to, inihabol lang ni Regina yung tanong, Oo. parang sagot dun sa mga naging pahayag ni Attorney Sal Panelo. Sa Storycon din, the day before, which is yesterday, tungkol dun sa impeachment, na parang mga pusakal na 4 lang daw yung boboto against, about VP Sara sa impeachment. Oh. Ba't naging pusakal? Pusang kalye po. Pusang Ba't kalye. ganon? So anyway, so Oh. yun, So tinanong yun ni Regina kanina kay Senator Lacson. Dahil si Senator Lacson ay guest nga rin kanina, di ba? Aba, matapang ang naging pahayag. No. So pwede pang pakinggan na lang natin kasi ito yung labanan ng mga matatapang talaga. Sige nga, parinig. Kasi ang mga pusakal na kontra kay VP Sara, si Contiveros, si Pangilinan, si Lacson, si Soto, yung 4 na yun, definitely conviction yun. Unang-una, wala kang ebidensya. Sabi nga ng depensa, wala kayong ultimate facts. You want us to respond to your complaint, but there are no ultimate facts for us to respond to. So ba't nyo kami pipilitin? Ba't mas marunong pa siya sa akin? Bakit mas marunong pa siya kay Risa? Ba't mas marunong pa siya kay Kiko? Ba't mas marunong pa siya kay SP? Bakit manghuhula ba siya? Kung sabihin ko siya yung pusakal, ungas siya, ungas. Ayan, mga kababayan, natawag na ungas. Galit na galit si Ping Lacson kay Panelo. Away ito, mga kababayan ko. Kasi naman, Lacson wala namang ebidensya sa impeachment Parang mas ganado ka ba na dinggin ang impeachment kahit gawa-gawa lang ni Madriaga tuwang-tuwa ka. Pero dito sa flood control, hindi ka interesado. Dito halatado na naman na ayaw mong parang umuwi si Madriaga kasi nga alam na naman, mahuhulaan na naman ng taong bayan na haharangin mo na naman ang bawat salita ni Saldico dito. Ito yung sabi ng mga komento, mga kababayan. Tignan nyo Ito, tignan nyo babasahin natin yung mga komento dito. Ayan kita nyo mga kababayan ko. Ano sabi ng mga komento dito? Ayan mga kababayan. Tignan nyo ito. To be honest, ayan manonood lang ako ng hearing na yan kung si Marcoleta ang uupi. To be honest, manonood lang ako ng hearing na yan kung si Marcoleta ang uupo. As committee chairman kasi alam ko may pag-asang managot ang mga magnanakaw. Pero kapag si Lacson maglalaban na lang ako. Baka maihampas ko pa sa kanya ang aking palo-palo. Grabe mga kababayan ko. Malabon, sabi ni Fiona. Malabon mangyari. Malabong mangyari yan. Gustuhin man natin, ganyan ang mangyari. But for sure, di na nila ibabalik si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee Chairman. Yan ang isa sa nakakalungkot na katotohanan. Yes, dapat si Marcoleta dyan, abogado, di pwede bendalo. Babylin Tablada. Asalamu alaikum. Hanggat hindi pumapayag ang majority block sa Senado na mapalitan si Pinky Lacson, ay hindi siya mapapalitan as chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya nananahimik ang majority block ay dahil sa maletang kanilang natanggap. Syukran, sabi ni Federico Remo. Dapat naalis niyan si Pinky Lacson, balileng protektor ng magkapwayang buhaya, sabi ni Arsenio Pakatang. Ayan mga kababayan ko. Iba na ang maleta. Naku po. Binibira po si Lacson dito sa social media mga kababayan. Pinipetisyon po siya. Pinipetisyon po na tanggalin itong si Lacson. Ayan na yung mga sinasabi Tignan nyo. Tignan nyo. Gayon man sa halip na suporta tignan nyo
Totally agree. Paano makapag-tell all si Saldico kung siya rin ang chairman ng BRC? Kita nyo? Mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Sa nangyayaring ito? Nako po, Lacson. Sana magbagong buhay ka na. Yan ang sinasabi ng kababayan natin. Kung kailan ka tumanda, saka ka gumagawa ng katarantaduhan. Hinaharang mo lahat ng mga ebidensya patungo sa mastermind. Kaya nababakbakan ka ni Marcoleta. O, tignan nyo, tuloy pa natin to. Teka lang, iniisip ko, bakit pusakal? Yun na nga eh. Kasi di ba derogatory kasi yung pusang kali or pusakal eh, Oo. di ba? So yun ang ginamit ni Attorney Panelo. So ang tawag naman ni Senator Lacson sa kanya, ungas. Ungas. No? Ayan, mga kababayan, natawag na ungas. Ano sinasabi ng mga tao? Mula ng manguna, sabi ni Arlene Abanez, mula ng pangunahan ni Senador Lacson, walang buhaya na parusahan. Ganyan yan, magtakip ng mga korap yan. Mayroon na tayong supot at mayroon na din tayong ungas. Nako po, sabi ni Gibson, history. Matapang lang sila sa maleta, salpukan na. Pinoy Watch. Kahit anuman mamuna sa Pilipinas, isa-isa lang namang hangarin ng mga yan ang magnakaw at magpayaman. Ang ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Ngayon, mga magnanakaw din ang amo. Naku po. Sobra na nga po sa kali. Tama lang yung tinawag sila na ganun. Attorney Ungas na pala ang tawag ngayon kay Butiki. Ungas is a Filipino Islam term for stupid, idiotic, or ignorant person, often used playful, or as a mild insult, is a synonymous with bobo, tanga, or dimwit. It's also occasionally used in the form of ungas-ungasis. Lako. So, yan po ang away ni Panelo at Ping Lacson. Mga kababayan ko, ano masasabi nyo? Kailangan na bang sibakin si Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee at ipalit si Marcoleta? Bakit pinipetisyon si Pampilo Lacson na lumayas na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee? Baka kasi mabaliwala itong pag-uwi or pagkaka-aresto ni Saldico. Baka harangin lang. Mas maganda daw ibalik si Marcoleta. Sabi nga nung nag-comment na si Maria Santos, mas mabuti nang maglaba ako. Manonood lang ako kung si Marcoleta ang uupo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero pag si Lacson, hindi na. Maglalaba na lang ako ng brief ng asawa ko. Mas maigi pa. Yun ang sabi ng komento. Kayo na pong humusga, mga kababayan. Anong masasabi nyo sa isyong ito? Panahon na ba para tanggalin si Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee at ibalik na si Marcoleta? Comment down below. For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Isang like, isang share, at isang subscribe. I-comment nyo, mga kababayan, kung saan po kayo. Para mas maganda, mag-usap-usap tayo. I-comment nyo anong lugar kayo, ano masasabi nyo sa content na ito. React more. React po kayo, mga kababayan. Salamat po at sasagutin ko yan. Salamat po. Mabuhay.